Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Sa araw na ito, may isang napakagandang kwento ako na tsak natatama sa inyong mga puso at mag-iiwan ng napakahalagang aral tungkol sa buhay, pagpapakumbaba at ang mga hindi inaasahang sorpresa ng tadhana. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa mag-amang sina Steve at ng kanyang 7 taong gulang na anak na si Sky. Sa pang-araw-araw na pamumuhay, kilala sila ng kanilang mga kababayan sa Tarlac bilang mga simpleng taong tila kapos sa buhay. Ngunit sa isang grand reunion ng kanilang angkan, isang pagtitipo na dapat sana ay puno ng saya, ay dumana sila ng matinding pangmamaliit at pagpapahiya. Isipin ninyo, dahil sa maling pag-aakala na sila ay labis na mahirap at pawang mga palaman lamang sa pinalasap sa kanila ang isang hindi makataong trato. Pinakain lamang sila ng mga natirang tinik ng isda at mga buto ng manok at baboy. Ngunit ano kaya ang totoong dahilan kung bakit tahimik at bukas palad pa ring tinanggap ng mag-ama ang pagtrato na ito? At ano ang malaking sikretong itinatago ni Steve na kahit ang sarili niyang mga kamag-anak ay walang kaalam-alam? Kaya naman, hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang tahimik at simpleng barangay sa probinsya ng Tarlac, namumuhay ang mag-amang Steve at ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Sky. Ang kanilang tirahan ay isang maliit at lumang bahay kubo na gawa sa kawayan at nipa, na nakatayo sa gitna ng isang malawak ngunit tila napabayaan ng lupain. Si Steve ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang edad na 30. Simple kong manamit, madalas ay nakapambahay lamang na kamiseta na bahagyang faded ang kulay, at lumang tsinelas na gawa sa goma. Dahil sa kanyang napakatahimik na personalidad at hindi gaanong pakikipaghalubilo sa mga malalaking pagtitipon sa sitio, marami sa kanyang mga kapitbahay at sariling mga kamag-anak ang nag-aakalang isa lamang siyang ordinaryong magsasaka o kaya isang taong walang permanenteng pinagkakakitaan. Si Sky naman ay isang napakatalino, napakagalang at napakamunawaing bata. Sa kabila ng kanyang murang edad, kapansin-pansin ang kanyang pambihirang lambing at pagiging sunod-sunod sa kanyang ama. Ngunit sa likod ng tahimik na pamumuhay na ito, mayroong isang napakalalim at napakasakit na sugat na dinala ng panahon. Ilang taon na ang nakakalipas noong si Sky ay napakabata pa at halos hindi pa nakakalakad. Dumanas ang kanilang pamilya ng isang napakabigat na pagsubok. Ang ina ni Sky na si Maria ay namatay sa isang napakasaklap na aksidente sa kalsada habang pauwi mula sa isang malayong lungsod. Ang trahedyang iyon ay lubos na nagpabago sa takbo ng buhay ni Steve. Mula nang mawala ang kanyang katuwang sa buhay, ipinangako ni Steve sa kanyang sarili na ibubuhos niya ang lahat ng kanyang panahon, pagmamahal at lakas upang protektahan at palakihin ng maayos ang sariling anak. Ayaw niyang mamuhay si Sky sa gitna ng ingay, gulo o panggigipit ng ibang tao. Kaya naman pinalaki niya ang bata malayo sa karangyang pwede niyang makuha, at piniling mamuhay ng lubang napakasimple at napakapribado sa lalawigan ng Tarlac. Sky anak, palagi mong tatandaan ang turo sa iyo ni Papa ha. Kahit ano man ang makita natin sa paligid, kahit ano man ang sabihin ng ibang tao tungkol sa atin, manatili tayong mabait, magalang at humble. Ang totoong halaga ng isang tao ay wala sa ganda ng kanyang damit o sa dami ng pera sa kanyang bulsa, kundi nasa linis ng kanyang puso. Opo Papa, tanda ko po palagi iyon. Basta kasama po kita, masayang masaya na po ako. Hindi po mahalaga kung lumang bahay lang ang bahay natin o kung gulay lang ang ulam natin araw-araw. Napangiti na lamang si Steve habang ginugulo ng bagya ang buhok ng kanyang anak. Subalit sa kabilang banda, ang pamilya at mga kamag-anak ni Steve sa Tarlac, ang angkan ng mga Salcedo, ay may magkakaibang pananaw sa buhay. Ang angkan ng mga Salcedo ay pinamumunuan ng mag-asawang Don Fernando at Doña Beatriz. Sila ang mga itinuturing na mayayaman at pangunahing haligi ng angkan
dahil sa kanilang mga pagmamay-ari na maliliit na negosyo at pamilihan sa bayan. Kasama rin nila ang kanilang paboritong pamangkin na si Arvin. Isang lalaking kilala sa pagiging mapagmalaki, mahilig magpakita ng karangyaan sa social media at laging nagmamataas sa tuwing may mga pamilyang pagtitipon. Para sa mga Salcedo, ang status o katayuan sa lipunan ang pinakamahalagang bagay. Kaya naman kapag may mga pagtitipon, madalas nilang ibida ang kanilang mga ari-arian, ang mga mamahaling sasakyan ng kanilang mga bisita at ang mga kilalang tao na di umano'y kanilang mga kaibigan. Isang umaga, habang nagdidilig ng halaman si Steve sa kanyang maliit na bakuran, isang magarang kotse ang uminto sa tapat ng kanilang kubo at bumaba mula rito si Arvin, nakasalamin ng maitim at nakabranded na polo. "Oh, Pinsang Steve, magandang umaga. Sigurado naman nabalitaan mo ng malaking kaganapan sa susunod na linggo. Magkakaroon ng Grand Salcedo Reunion sa pinakamalaking resort dito sa Tarlac. Inatasan ako ni Tito Fernando na ipamahagi ang imbitasyon." Magandang umaga rin sa iyo, Arvin. Oo, narinig ko nga kay Kapitan noong isang araw. Salamat sa pagdaan dito sa bahay. Ito ang imbitasyon ninyo ni Sky. Pero maging tapat ako sa iyo, Steve. Ang reunion na ito ay hindi katulad ng mga simpleng kainan noong araw. Magkakaroon tayo ng mga napaka-importanteng bisita, mga malalaking negosyante, mga lokal na opisyal, at maging mga foreign investor o VIP sponsor mula sa Maynila at abroad na naghahanap ng mga pondo para sa probinsya. Kaya sana naman, kung pupunta kayo ng bata, ayusin nyo man lang ang suot ninyo. Ayaw naman naming mapayang angka ng Salcedo sa harap ng mga VIP dahil lang may mukhang lubos na mahirap sa gitna ng bulwagan. Sa kabila ng halatang panggigipit at pambabastos sa pananalita ni Arvin, hindi nagpakita ng anumang pagkakainis o galit si Steve. Nanatiling malumanay ang kanyang boses at banayad ang kanyang mga mata. "Salamat sa paalala, Arvin. Huwag ka mag-alala. Pupunta kami ni Sky para magbigay galang sa angkan. Pagpipilitan naming maging maayos at malinis ang aming kasuotan." Mabuti ng malinaw. Baka kasi mapagkamalan kayong mga utility worker doon. O paano? Mauna na ako. Marami pa akong kakausaping importanteng tao. Nang makaalis sa magarang kotse ni Arvin, lumabas si Sky mula sa pinto ng kubo at lumapit sa tabi ng kanyang ama. Hinawakan ng bata ang kamay ni Steve. "Papa, galit po ba sa atin si Tito Arvin? Bakit po ganoon siya magsalita sa inyo?" "Hindi siya galit, anak. Baka lang marami siyang iniisip. Ang mahalaga, kapag naroon tayo sa reunion, maging mabuti tayong bisita ha. Huwag tayong magpapaapekto sa mga salita ng ibang tao. Hanggat wala tayong inaapakang kapwa, wala tayong dapat ikahiya." "Opo, Papa. Kasi po, alam ko naman na ikaw ang pinakamaitim, pinakamabuting papa sa buong mundo." Napatawa si Steve sa pulos na pagsasalita ng anak at niyakap ito ng mahigpit. Ngunit sa ilalim ng kanyang mahinahong muka, may isang malalim na pag-iisip si Steve. Alam niyang ang darating na Grand Reunion ay magiging isang malaking pagsubok sa pagtitimpi. Samantala, sa mansyon ng mga Salcedo sa bayan, busy ang lahat sa paghahanda para sa Grand Reunion. Nagpupulong sina Don Fernando, Doña Beatriz at Arvin kasama ang ilang mga pinsan. "Siguraduhin ninyo na nakahanda ang pinakamasarap na pagkain sa VIP table. Nabalitaan ko na ang pangunahing sponsor ng ating pagtitipon, isang napakalaking international conglomerate, ay magpapadala ng kanilang mga kinatawan at mismong mga top executive. Kapag nakuha natin ang kanilang suporta, yayaman ng tuluyan ng ating pamilya." "Tama ka, Fernanda. Kaya dapat ang mga VIP at ang mga mayayamang miyembro ng pamilya lang ang makakatabi sa pangunahing lamesa. Ayaw kong makita doon ng mga kamag-anak nating walang may pagmamalaki sa buhay, lalo na yung si Steve at ang kanyang anak." "Huwag kayong mag-alala, Tita Beatriz. Nasabihan ko na si Steve at ilalagay natin sila sa pinakadulong mesa, doon sa malapit sa kusina at basurahan, para hindi sila makita ng mga foreign sponsors at VIP visitors."
Habang nagpapatuloy ang marangayang paghahanda ng pamilya Salcedo, hindi nila namamalayan na mga pangyayari sa reunion na iyon ay magdadala ng isang napakalaking pagbabago. Isang pagbabagong magpapatunay na ang taong kanilang pinakatinatapon at pinakadidiskriminasyon ay may hawak palang kapangyarihan na kayang magpabagsak o magpaangat sa kanilang buong angkan. Samantala, dumating ang pinakahihintay ng araw ng Grand Salcedo Reunion. Ang venue ay ginawa sa isang sikat at napakalaking private resort sa lalawigan ng Tarlac. Puno ng matingkad na mga ilaw, mamahaling palamuti, at malakas na musika ang buong bulwagan. Nakasuot ng kanilang pinakamagagandang kasuotan ang mga dumalong kamag-anak. Ang mga kalalakihan ay naka-Amerikanse o barong, habang ang mga kababaihan naman ay nakasuot ng mga kumikislap na gown at may bitbit na mga branded na bag. Sa gitna ng bulwagan, nakahain ang isang napakahabang buffet table na puno ng masasarap na pagkain. Mayroong litsyong baboy, roast beef, mamahaling seafood, at iba't ibang uri ng imported na panghimagas. Sa gitna naman ng bulwagan, nakapwesto ang VIP table. Isang mesang may special na floral arrangement at nakatabi sa stage, na inilaan para kina Don Fernando, Doña Beatriz, Arvin, at sa mga inaasahang malalaking foreign sponsors at VIP visitors mula sa Maynila at abroad. Habang nagtatawanan at nagmamayabang ang mga kamag-anak sa kanilang mga business at bagong bili na sasakyan, pumasok sa pintuan ng bulwagan ang mag-amang Steve at Sky. Si Steve ay nakasuot lamang ng simpleng lumang polo shirt na maayos namang nakaplantsa at maong na pantalon na medyo faded na ang kulay. Si Sky naman ay nakasando sa loob at may nakapatong na simpleng jacket habang nakasuot ng malinis ngunit luma ring sapatos. Bagamat napakasimple ng kanilang anyo, kapansin-pansin ang kalinisan ng dalawa at ang magalang ng ngiti ni Sky sa bawat taong kanyang nadadaanan. Subalit salit na salubungin ang init ng pagtanggap. Pangutya at mabababang tingin ang sumalubong sa mag-ama. Tingnan nyo nga naman. Dupating nga talaga ang ating pinakamahirap na pinsan. Tse, sabi ko na nga ba Steve, ganyan lang talaga ang pinakamagandang damit na mayroon ka. Mukha kayong pupunta sa palengke ng anak mo. Arvin, huwag mo lang masyadong pansinin. Ang mahalaga ay huwag silang haharang-harang sa may pintuan. Arvin, ituro mo sa kanila kung saan sila dapat umupo bago dumating ang ating mga VIP sponsors. Baka kung ano pang isipin ng mga banyagang mamumuhunan kapag nakita silang nakahalo sa atin. Inakay ni Arvin si Steve at ang batang si Sky patungo sa pinakadulong sulok ng venue. Ang mesang itinuro sa kanila ay nakalagay sa tabi mismo ng pinto patungo sa kusina at sa gilid ng mga malalaking basurahan ng resort. Walang palamuti ang mesa at pinaliligiran ito ng mga sirang silya na nakatabi. Dito kayo umupo. Huwag kayong pag-alagala sa gitna ha. Lalo ka na Sky. Huwag kang tatakbo-takbo sa VIP area. Nakakaya sa mga importanteng bisita na darating mamaya. Papa, bakit po dito tayo nakaupo? Malapit po sa basuran at medyo mabaho po. At bakit po yung ibang bata doon sa gitna? May magagandang laruan at malaking mesa. Huwag ka mag-alala Sky. Masaya na tayo rito. Ang mahalaga, magkasama tayo at nakadalo tayo sa pagtitipon ng pamilya. Tandaan mo pinag-usapan natin anak. Ang tunay na ganda talaga ng tao ay hindi nakikita sa kinaroroonan ng kanyang upuan. Dumating ang oras ng kainan. Nagunahan ang mga kamag-anak sa buffet table. Pinuno nila ang kanilang mga plato ng mga mamahaling karne, lechon at tipon. Nagtatawanan sila habang nagmamayabang sa VIP table kasama sina Doña Beatriz. Habang ang lahat ay masayang kumakain, nanatiling nakaupo si Steve at si Sky sa kanilang mesa. Naghintay muna silang kumunti ang tao bago lumapit sa buffet table para kumuha ng kaunting pagkain para sa bata. Subalit nang lumapit si Steve sa mesa ng pagkain, mabilis na umarang si Doña Beatriz kasama ang dalawang katulong ng resort. Wait a minute, Steve. Anong ginagawa mo rito sa main buffet? Ang pagkain nito,
ay nakalaan para sa mga prominenteng miyembro ng pamilya at sa mga darating na VIP sponsors. Baka kulangin ng lechon at roast beef kapag kumuha pa kayo. Ate Beatrice, kukuha lang sana ako ng kaunting kanin at ulam para kay Sky. Gutom na kasi po ang bata. Huwag ka na makipagsiksikan dito. Arvin, asikasuhin mo nga itong pinsan mo. Bigyan mo na lang ng makakain doon sa mesa nila para hindi na sila lumalapit dito sa VIP section. Lumapit si Arvin na may dalang isang malaking tray. Sa ibabaw ng tray, walang iba kundi ang mga tira-tirang pagkain mula sa mga plato ng ibang bisita. Mga tinik ng isda na halos wala ng laman at mga natirang buto ng manok at baboy na pinagkainan na ng iba. Pabagsak na inilagay ni Arvin ang tray sa mesa na mag-ama. Oy Steve, itong nararapat sa inyo. Huwag na kayo marte. Para sa tulad ninyong labis na mahirap at walang may pagmamalaki sa pamilyang ito. Dapat magpasalamat pa kayo dahil binibigyan pa kayo ng pagkain. Ayan, pakainin mo yung anak mo ng mga tinik at buto. Total, sanay naman kayo sa hirap, di ba? Nagtawa na ng ilang mga kamag-anak na nakakita sa pangyayari. May ilang naawa kay Sky, ngunit walang sino man ang nangahas na magsalita laban kina Don Fernando at Arvin dahil sa takot na matanggalan ng pabor o tulong pinansyal. Tumingin si Sky sa tray na puno ng mga tinik at buto. Nangilid ang mga luha sa mga mata ng 7 taong gulang na bata. Papa, bakit po nila tayo binibigyan ng ganitong pagkain? Tira-tira po ito ng iba. May ginawa po ba tayong masama sa kanila? Ito na sana ang sandali na magagalit ang kahit sinong ama. Nagdilim ang tingin ni Steve at sa isang saglit, kumislap sa kanyang mga mata ang isang pambihirang otoridad. Ang galit ng isang taong may nakatagong napakalaking kapangyarihan. Subalit nang tumingin siya sa kanyang anak, mabilis niyang pinawi ang galit at pinakalma ang kanyang sarili at tinawakan niya ang kamay ni Sky. Sky, anak, huwag kang umiyak. Walang masama sa atin. Ang tao na nangmamaliit sa kapwa, ang tunay na may pagkukulang sa sarili. Huwag mong kakainin yan kung ayaw mo, anak. Hayaan mo, mamaya pag-uwi natin, pagluluto kita ng paborito mong pagkain. Oh, bakit hindi nyo kinakain? Nag-iinarte pa kayo. Akala nyo naman kung sino kayo. Kung ayaw ninyo niyang kainin, lumabas na lang kayo rito. Walang lugar mga ampaslupas sa reunion na ito. Singit ni Arvin sa usapan na mag-ama habang nakapamewang. Habang patuloy na nagtatawanan at nagmamalaki sina Arvin at Doña Beatriz. At habang nakayuko at tahimik lamang na tinitiis ni Steve ang matinding pagpapahiya, biglang narinig ang malakas na tunog ng mga sirena ng escort sa labas ng resort. Huminto ang 3 napakagagandang itim na luxury SUV sa mismong tapat ng entrance ng bulwagan. Mula sa mga sasakyan, bumaba ang grupo ng mga dayong negosyante na nakasuot ng mamahaling suit. Kasama ang mga matataas na opisyal ng gobyerno at ang kilalang CEO ng isang napakalaking international conglomerate group. Sila ang mga kinatatakutan at tinaabangang big sponsor ng reunion. Mabilis na nag-ayos ng sarili sina Don Fernando, Doña Beatriz at Arvin. Nag-unan silang pumunta sa pinto upang salubungin ang mga bilyonaryong bisita. Welcome! Welcome! Honorable sponsors and VIPs, welcome to the Salcedo Grand Reunion. Kami po ang namumuno sa pamilyang ito. Napakalaking karangalan po na makasama kayo rito. Subalit ang mga VIP visitors at ang foreign chief executive officers ay hindi man lang tumingin o nakipagkamay kina Don Fernando at Arvin. Ang kanilang mga mata ay umikot sa buong bulwagan na tila may hinahanap na napakahalagang tao. At nang matagpuan ng foreign CEO at ng kanyang mga top executive ang kinaroroonan ng taong iyon, doon sa pinakadulong sulok sa gilid ng basurahan, kung saan nakaupo ang simpleng lalaking nakapolo shirt na pinalasap ng matinding diskriminasyon. Biglang naglakad ng mabilis ang lahat ng mga VIP sponsors patungo sa dulo ng bulwagan. Nagkatinginan sina Don Fernando at Arvin habang nagtataka kung bakit doon pumupunta ang mga bilyonaryo.
At sa harap ng buong angka ng Salcedo, huminto ang mga VIP visitors sa tapat ng mesa ni Steve. Ang foreign CEO, ang mga matataas na opisyal, at ang buong delegasyon ng mga sponsor ay mabilis na sabay-sabay na yumuko ng napakababa sa harap ng mag-amang Steve at Sky bilang tanda ng napakalalim na paggalang at pagkilala. Nalaglag ang mga panga ng lahat. Nawalan ng kibo sina Don Fernando, Doña Beatriz at Arvin. Natahimik ang buong bulwagan ng resort. Nawala ang malakas na musika, ang kalansing ng mga kubyertos at ang maingay na kwentuhan ng mga kamag-anak. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa pinakadulong sulok ng benyo, doon sa tabi ng pinto ng kusina at ng basurahan, kung saan ang mga itinuturing na pinakamakapangyarihan, pinakamayayaman at pinakarespetadong VIP at foreign sponsor ng reunion ay nakayuko ng napakababa sa harap ng mag-amang Steve at Sky. Nakatayo sa pinakagitna ng mga bisita ang isang kilalang dayuhang bilyonaryo at chairman ng Global Apex Conglomerate na si Mr. Alexander Bonds. Kasama niya ang mga matataas na kinatawan ng International Investment Group at mga lokal na opisyal. Walang sino man sa kanila ang tumingin kina Don Fernando at Arvin. Ang kanilang buong paggalang ay nakatuon lamang sa simpleng lalaking naka-polo shirt na kanina lamang ay pinalasap ng matinding pangmamaliit. Hindi magkaugaga sina Don Fernando, Doña Beatriz at Arvin. Mabilis silang tumakbo patungo sa dulo ng bulwagan habang pinawisan ng malapot dahil sa labis na pagtataka at kaba. Sir, Mr. Bonds, excuse me po. Baka po nagkakamali kayo ng nilapitan o binabati. Sila po ay si Steve at ang kanyang anak. Sila po ang pinakamahirap at walang may pagmamalaking kamag-anak sa aming angkan. Doon po ang VIP table sa harap. Nakahanda po ang pinakamasarap na pagkain at espesyal na upuan para sa inyo. Tama po si Tito Fernando, Mr. Bonds. Huwag niyo po silang pansinin. Basura lang po ang tingin namin sa kanila rito. Hindi po sila nararapat na batiin ng isang tulad ninyong bilyonaryo. Baka po nalilito lang kayo sa muka. Dahan-dahang tumuwid ng tayo si Mr. Bonds. Dahan-dahan siyang lumingon kina Don Fernando at Arvin. Ang kanyang mga mata na kanina ay punong-puno ng paggalang kay Steve ay biglang nagdilim at napalitan ng matinding galit at pangungutya. Basura! Nagkakamali ako ng binabati. Shut up! You arrogant fools! Do you even have any idea who you are talking to right now? Nagulat ang buong angka ng Salcedo sa pambihirang galit ng bilyonaryo. Lumapit ang translator ni Mr. Bonds at isinalin sa Tagalog ang mga salita ng dayuhan para marinig ng lahat ng nakatutok na kamag-anak. Sinabi po ni Mr. Bonds, manahimik kayo, mga mayayabang na hangal. May kaalaman man lang ba kayo kung sino ang taong kinakausap at ginagalang namin ngayon? Sabi ng translator. Ano pong ibig niyong sabihin? Si Steve lang yan, isang mahirap na balo na nakatira sa maliit na kubo sa Tarlaca. Siya si Mr. Steve Salcedo ay hindi lang basta ordinaryong tao. Siya ang founder, majority shareholders at global chairman ng Apex Holdings Group, ang pinakamalaking investment firm na nagmamay-ari ng mga bangko, kumpanya, at maging ng mismong kumpanyang pinakikiusapan ninyong magpondo sa inyong mga negosyo dito sa probinsya. Sabi ni Mr. Bonds ng dahan-dahan sa salitang Tagalog. Para bang tinamaan ng kidlat ang buong bulwagan. Nagpalitan ng gulat at hindi makapaniwalang tinginan ang lahat ng miyembro ng angka ng Salcedo. Napahawak sa kanyang dibdib si Doña Beatriz, habang si Don Fernando naman ay halos matumba sa kanyang kinatatayuan. Si Arvin ay napaatras at nawala ng kulay ang muka. Hindi ang totoo. Paano nangyari yun? Kung bilyonaryo siya at chairman ng malaking kumpanya, bakit sa lumang kubo siya nakatira? Bakit simpleng damit lang ang suot niya? Bakit hindi man lang siya nagmamayabang? Kumuha ng isang mamahaling leather folder ang isa sa mga executive at binuksan ito sa harap ni Don Fernando.
Doon ay nakasulat ang pangalan ni Steve bilang sole owner ng lupain ng resort na kanilang kinatatayuan at ang nag-iisang tao na may kapangyarihang mag-aproba o magkansila ng multi-million dollars para sa lalawigan ng Tarlac. Dahan-dahang tumayo si Steve mula sa kanyang sirang silya. Tumingin siya kay Mr. Vance at sa mga kinatawan na nakayuko pa rin sa kanyang tabi. Mr. Vance, maraming salamat sa inyong pagdating. Ngunit pakiusap, tumayo na kayo na maayos. Ayaw ko nagkakagulo mga tao dahil sa akin. Sir Steve, nandito po kami para sa personal na iabot sa inyo ang opisyal na ulat ng inyong kumpanya para sa ngayong taon at para hingin ang inyong huling lagda sa Scholarship Foundation na itinayo nyo para sa mga kapuspalad na bata sa buong rehiyon. Lalong nawalan ng mailuluwa ang mga kamag-anak. Ang taong itinuring nilang hampas lupa ay isa palang kilalang pilantropo at bilyonaryo na tumutulong sa libu-libong mahihirap. Lumingon si Steve sa kanyang mga kamag-anak. Tiningnan niya sina Don Fernando, Doña Beatriz at Arvin na halos lumod na sa kaba at hiya. Alam kong nagtataka kayo kung bakit ako namuhay ng napakasimple. Nung mamatay ang aking asawa, naisip ko ng pera at karangyaan ay walang silbi kung mawawala ang pagmamahal at kapayapaan sa pamilya. Pinili kong mamuhay ng tahimik sa Tarlac kasama ang anak kong si Sky para turuan siya na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa kapal ng pitaka o sa ganda ng kotse. Nais ko siyang lumaki na may malinis na puso at may respeto sa lahat ng tao, mayaman man o mahirap. Pagkatapos magsalita ni Steve, kinuha ni Mr. Vance ang tray ng pagkain na ibinigay ni Arvin sa mesa na mag-ama. Ang tray na naglalaman ng mga tinik ng isda at mga buto ng manok at baboy. Nang makita ni Mr. Vance ang nilalaman ng tray, matinding galit ang sumiklab sa kanyang muka. Is this how you treat our chairman? Binigyan nyo ang pinakamataas na pinuno ng aming kumpanya at ang kanyang musmos na anak na mga tinik at buto ng tira-tirang pagkain. This is an insult to our entire organization. Mr. Vance, Steve, patawarin mo kami. Hindi namin alam. Akala namin wala kang pera. Patawad, Steve. Patawarin mo ang iyong tiyuhin. Pinsang Steve, patawad. Nagkamali ako. Niloko lang ako ng katayuan ko. Patawarin mo ako, pakiusap. Huwag mo kaming ibagsak. Lumapit ang 7 taong gulang na si Sky sa tabi ng kanyang ama. Tumingin ang bata sa kanyang ama si Steve at pagkatapos ay sa mga kamag-anak na ngayon ay nagmamakaawa at umiiyak sa iya. Papa, bakit po sila umiiyak? At bakit po sila humingi ng tawad sa atin ngayon? Di ba po kanina, galit sila sa atin kasi mahirap lang tayo? Ang simpleng tanong ng bata ay parang matalim na kutsilyo na sumaksak sa damdamin na Don Fernando at Arvin. Hindi sila makasagot. Hiyang-hiya sila sa kanilang sarili habang ang buong bulwagan ay nakatingin sa kanilang kababaan ng moralidad. Nababalot ng matinding katahimikan at matinding kaba ang buong bulwagan. Ang mga dating nagmamataas at nagmamayabang na sina Don Fernando, Doña Beatriz at Arvin ay pawang nanginginig sa takot habang nakatayo sa harap ng mag-amang Steve at Sky. Ang mga kamag-anak na kanina lamang ay nakikitawa at nanunuya sa dalawa sa sulok ng basurahan ay nakayuko na rin ngayon sa labis na iya at pangingimay. Si Mr. Vance, kasama ang 2 foreign executives, ay nakatitig ng matalim sa pamilya Salcedo. Hawak pa rin niya ang tray na naglalaman ng mga tinik ng isda at buto ng manok. Ang patunay ng pambihirang kababaan ng pagtrato na ibinigay nila sa kanilang chairman. Mr. Steve, as the global chairman of Apex Holdings, you have the absolute authority to terminate every contract, investment, and business partnership we have with these people. In fact, if you give the command right now, our legal team will freeze all their business credit lines in Tarlac before the night ends.
Sinabi po ni Mr. Bonds. Mr. Steve, bilang Global Chairman ng Apix Holdings, mayroon kayong buong kapangyarihan na kansilahin ang lahat ng kontrata, pamumuhunan, at pakikipagkapwa negosyo natin sa mga taong ito. Sa katunayan, kung magbibigay kayo ng utos ngayon din, ipapatigil ng aming legal team ang lahat ng linya ng pautang at pondo ng kanilang mga negosyo dito sa Tarlac bago matapos ang gabing ito. Sabi ng translator. Nang marinig iyon ni Don Fernando, nanlambot ang kanyang mga tuhod. Napalood siya sa malamig na sahig ng resort, kasunod si Doña Beatriz na umiiyak na sa matinding takot na mawala ang lahat ng kanilang ari-arian at maiwan sa malaking pagkautang. Steve, patawarin mo kami. Huwag mo kaming bankrupin, pakiusap. Ang mga negosyo namin sa bayan, doon nakasalalay ang buong pamilya. Maling-mali kami. Naging bulag kami sa pera at sa katayuan. Naway matandaan mo na magkadugo pa rin tayo. Sky, apa, patawarin mo si Lola Beatriz ha. Nagkamali kami. Huwag ka magalit sa amin. Tumingin si Arvin kay Steve. Ang lalaking kanina lang ay nagmamalaki ng kanyang branded na damit at mamahaling kotse ay hindi na makatingin ng diretsyo. Nakayuko siya at nanginginig ang mga kamay habang pumatak ang kanyang mga luha sa sahig. Pinsan, ipahiya mo na ako. Saktan mo na ako. Tatanggapin ko ang lahat ng mura mo. Pero pakiusap, huwag mong idamay ang pamilya natin. Patawad sa mga tinik at buto na binigay ko sa iyo. Ako ang totoong basura rito, Steve. Ako ang walang pagkatao. Tumingin ang lahat kay Steve. Hawak niya ang maliit na kamay ng kanyang anak na si Sky. Sa isang iglap, hawak ni Steve ang kapalaran ng buong angka ng Salcedo. Isang salita lang niya mula sa kanyang bibig at maaari niyang sirain at ipabagsak ang buhay ng mga taong nagpahirap at nagpahiya sa kanila. Subalit sa halip na magpakita ng galit, pagiganti o pagnanais na ipamuka ang kanyang tagumpay, nanatiling mahinahon ang mukha ni Steve. Ang kanyang mga mata ay pinaliligiran ng lalim ng pag-unawa at tunay na kababaang loob. Tumayo kayo dyan, Tito Fernando. Ate Beatriz, Arvin. Tumayo kayo. Dahan-dahang tumayo ang tatlo habang pinapahid ang kanilang mga luha. Hindi ako naparito para gumanti sa inyo o para ipamukha sa inyo kung gaano ako kayaman. Dumalo kami ni Sky dahil pamilyang turing ko sa inyo. Ang perang meron ako ay biyaya lamang ng may kapal na ginagamit ko para tumulong sa mga taong nangangailangan. Hindi para gamiting sandata sa pagmamataas sa kapwa. Hindi ko ikakansila ang mga proyekto at pondo para sa probinsya. Ipagpapatuloy ng Apix Holdings ang pagtulong sa Tarlac. Ngunit magkakaroon ng isang malaking pagbabago. Nag-angat ng ulo sina Don Fernando at Arvin. Nag-aabang sa susunod na sasabihin ng bilyonaryong pinsan. Nakatutok ang lahat ng naroon sa mga labi ni Steve. Ang bawat tao sa loob ng bulwagan ng resort ay nag-aabang sa susunod niyang ipag-uutos. Bagamat naligtas ang kanilang mga negosyo mula sa tiyak na pagkabagsak, alam ni na Don Fernando, Doña Beatriz at Arvin na mayroong katapat na leksyon ang bawat maling gawa. Inayos ni Steve ang kanyang simpleng polo shirt, hinawakan ng masinsinan ang balikat ng kanyang anak na si Sky at tumarap sa pamilya Salcedo at sa mga foreign sponsors. Ipagpapatuloy ng Apix Holdings ang pagpapondo sa mga proyekto dito sa Tarlac. Ngunit hindi na kayo mamamahala sa pamamahagi ng mga pondo. Mula sa araw na ito, ang lahat ng tulong pinansyal at investment ay direktang idadaan sa itinatagkong pampublikong pundasyon para sa mga kapuspalad at mga batang nangangailangan ng edukasyon. At para sa inyo, Tito Fernando at Arvin, hindi ko kayo parurusahan sa pamamagitan ng pagkuha ng inyong mga ari-arian. Ngunit bilang kapalit ng aking pagpapatawad, kailangan ninyong maglingkod ng 3 buwan sa ating pampublikong soup kitchen sa bayan. Kayo mismo magluluto, magsisilbi, at magpapakain sa mga totoong nangangailangan nang walang anumang bayad, walang kamera, at walang pagmamayabang.
Lumabas ang luha sa mga mata ni Don Fernando. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng takot kundi luha ng matinding pagsisisi at pagpapakumbaba. Yumuko siya ng mababa sa harap ng kanyang pinsan. Tinatanggap namin ni Steve. Tinatanggap namin ng buong puso. Maraming salamat sa napakalaking pagpapatawad at sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang magbago. Patawarin mo kami sa aming naging kababawan at pagiging mapangusga. Sky, patawarin mo si Tito Arvin na. Maling-mali ang ginawa ko sa inyo ng papa mo. Ipinangako ko sa iyo. Magiging mabuting tao na ako mula ngayon. Huwag ka sanang matututong magtanim ng galit tulad ng ginawa ko. Lumapit ang 7 taong gulang na si Sky. Sa halip na magpakita ng inis o galit, ngumiti ang bata at inabot ang kanyang maliit na kamay upang patayuin ang kanyang tiyuhin. Opo, Tito Arvin. Pinatatawad na po kita. Sabi po kasi ni Papa, mas masarap daw pong matulog sa gabi kapag walang galit sa loob ng puso. Tsaka mamaya po, pag uwi natin, magluluto naman po si Papa ng paborito kong ulam kaya okay na po ako. Ang pambihirang kabaitan at kapatawaran na ipinakita ng batang si Sky at ng kanyang amang si Steve ay nagpalambot sa puso ng lahat ng naroroon. Marami sa mga kamag-anak ang napaluha at nagpalakpakan bilang pagpupugay sa tunay na pagpapakumbaba at dakilang puso na mag-ama. Lumapit si Mr. Vance at ang iba pang mga bilyonaryong sponsor kay Steve. Nakipagkami sila at may kasamang ngiti ng paghanga. You are indeed a true leader, Chairman Steve. Wealth is nothing without integrity and compassion. We are deeply honored to serve under your leadership. Sinabi po ni Mr. Vance, kayo nga po ang isang tunay na pinuno, Chairman Steve. Ang kayamanan ay walang halaga kung walang katapatan at pagmamahal sa kapwa. Isang napakalaking karangalan para sa amin ang maglingkod sa ilalim ng inyong pamumuno. Sabi ng translator. Nang matapos ang gabi, hindi na nagtagal ang mag-ama sa marangyang bulwagan. Sa kabila ng pag-alok sa kanila ng pinakamasarap na pagkain at pinakamagandang mesa sa VIP section, magalang na nagpaalam si Steve sa lahat. Magkahawak kamay na naglakad ang mag-amang Steve at Sky palabas ng resort patungo sa kanilang simpleng sasakyan. Walang mga escort, walang mga mamahaling palamuti at walang pagmamayabang. Bumalik sila sa kanilang tahimik at simpleng bahay kubo sa Tarlac, ang lugar kung saan nananatiling payapa at masaya ang kanilang pamumuhay. Natutunan ng buong angka ng Salcedo ang isang napakahalagang aral na hindi nila kailanman malilimutan. Ang tunay na karangyaan at halaga ng tao ay hindi nasusukat sa ganda ng kanyang damit, sa dami ng kanyang pera o sa posisyon sa lipunan. Ito ay nasusukat sa linis ng kanyang puso, sa kanyang pagpapakumbaba at sa kanyang kakayahang magmahal at magpatawad sa kabila ng lahat. At dito nagtatapos ang ating nakakaantig at puno ng aral na kwento para sa araw na ito dito sa Tamoxki TV. Naway nag-iwan ito ng malalim na inspirasyon sa ating mga puso na huwag tayong magmamataas o manghusga ng ating kapwa base lamang sa kanilang labas na anyo o simpleng pamumuhay. Kung nagusto ninyo ang kwentong ito, pakiusap po na mag-iwan ng like at mag-subscribe sa ating channel. I-share nyo rin po ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang marami pa tayong maimpluwensyahan ng magagandang aral ng buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik at pakikinig. Mag-iingat po kayong lahat at pagpalain nawa ng Panginoon ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muling kwentuhan dito sa Tamoxki TV. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.